Eh, kaso mukhang hindi na pinapansin ni Marcoleta. Hindi na pinag-uusapan 'no, mga kababayan. Mukhang deadman na si Marcoleta, mga bossing. Nakatuon na lang ata si Marcoleta ngayon, mga kababayan, doon po sa wag isole ng mga diskaya yung ninakaw daw nilang pera, di umano. Eh, yun na lang ho yung nakikita ko eh. Tsaka po yung eto, yung silang dalawa ni Amy Marcos, mga bossing. Ating Senador Franklin Drilon, ang sabi naman niya, Senador Dante Marcos, Putik na. Nasa paboritong istasyon na naman pala si Marcoleta, magsusumbong na naman kasi nabanata ni Franklin Drilon na hindi daw po tama yung ginawa nila ni Senator Amy Marcos. kaya ito na naman, kasama na naman po yung mga utu-utors. Sinabi ni Meral Coleta, nagpauto kasi kayo sa akin. Sabi, hindi, mga DDS lang. Kasi ako, mga kababayan, sa totoo lang, nung panahon ng 2025 election, no, actually, sinasabi ko naman sa mga vlogs ko yan, na 5 lang ang susuportahan ko dito sa, ano ba pangalan nila dati? Alyansa. 5 lang ang susuportahan ko sa Alyansa. At yung iba, hindi ko susuportahan kagaya nila Tolentino dahil alam ko babalik lang yan no. Pero si Marcoleta, hindi ko iboboto ho yan, mga kababayan. ating Senador Franklin Drilon, ang sabi naman niya, Senador Dante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. And it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Alam ko siguro ay wala sa Senado. Hindi ako magkukomente. Yun ang respeto. Ewan ko, baka gusto na naman kumandida. Ganun pala. Ulitin ko nga, kapag ka wala sa Senado, respeto. Sandali, bilang Pilipino, loko to ha. No, ano yun? Kung mali yung nakikita sa inyo, kung hindi tama yung procedure na nakita sa inyo, wala na lang. Bakit? Wala na ako sa Senado. Ganun ba yun? Atras nga natin. Parang yun yung ibig niya sabihin It's indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Alam ko siguro ay wala sa Senado. Hindi ako magkukomente. Yun ang respeto. Yun pala. Ganun pala yung mga dahilanan ko. No, kapag ka wala sa Senado o hindi ka na nakaupo bilang senador, hindi ka na magko-comment. Kaso Brad, ang yan, nahalata, nakita na mali daw yung procedure nyo ni Amy Marcos. Wala na lang yun. Wala na, hindi ka naman nasa Senado paano yung bilang pagiging isang Pilipino ni dating Senador Franklin Drilon? Respeto. Ewan ko, baka gusto na naman kumandidato kaya nagpipilit na namang magkomento. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules Kasi yung rules namin ay magbibigay ka Para sa bayan kasi. No, sabi naman po ni Tito Soto, papel lang daw yan. Pang-media lang naman daw yan para mapansin kayo. Unang-una, Rodante, Marcoleta, no? Yung mga doon pa lang doon sa mga inilabas ninyo na mga witness, no, si Orly Gutesa, putang inang yun, nasa na ba yun? Nasa na ba yun? Ayan, sasabihin ni Yaya Ning, si Mark Ramos, hindi na nga nagsisimba, hindi pa mapigilan yung sarili ng ano. Hindi! Mapapapiyay ka naman talaga kay Orly Gutesa no? Nasaan na yung tao na yun? Ibinaon na ho ba yun? Di ba? Ano yun? One time, big time? Ang gusto nila, ganun. Ganito gagawin, one time, big time tayo, no? Papasukin si Orly Gutesa dito sa Senado. Tapos, pagkatapos labas, kailangan paniwalaan nyo na. Etong si Marcoleta, nagagalit din doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya pa, siya po yung may ilalahad. Hindi ko ini-expect na siya pala po yung pagtatatanungin. Di ba? Siya pala yung ang tawag ho doon, sir, cross-examination. Kung yung dala niyo po ba na witness, credible po ba? Di ba?
Ganun po yung share. Oh. ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Ang problema namin, hindi namin alam kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Ako, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa. Sandali, binigay mo nga doon sa opisina ng Senate President. Ano naman ang sabi ni Tito Soto dyan? Papel lang yan. Oh, pang media-media lang daw yung ginawa ninyo. man lang, Sakit nun, ha? Kaya nasasabihan ka siguro daw na ano daw, lowest rank ng ano, ng pagiging abogado. Biruin mo yun. Oh, senador ka, tapos masasabihan ka, Rodante Marcoleta, ano masasabi mo kay Rodante Marcoleta sa pagiging abogado? Lowest rank. mag-usap, tahimik yun eh. O nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to O di ba? Ito pa, Rodante Marcoleta pa, Okay, kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Bakit nyo kagad hahatulan? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Senator P, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Si Senator Soto, ayaw mo binasa yan sapagat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo Pero mo, pinaghirapan nun nila yun, ha? Nagpa-press con pa ho sila nun, ni Manang Amy, ha? Tapos ang sasabihin lang po ng mga dating senador, ng ngayon pong Senate President, para sa basura lang daw. Para sa basura lang. Kung si Rodante Marcoleta naman talaga, masasaktan naman yung sa mga sinabi niyong yun. lang binasa. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumestigo, tumulong Doon pa. Yung mga papel-papel na pala. Sandali, masira yung mouse natin, ano? Galing naman pala doon sa mga tinawag nilang mga tao. No? Sino? Kagaya nung sila Orly Gutesa. Kaya sinabi, basura lang to. Biruin mo nga yun, no? Kinakabahan siguro, natatakot na makasuhan ng perjury. Paano ba naman, no, mga kababayan? Manunumpa, susumpa. Lalagda ng kasinungalingan yung mga sasabihin. Natakot na makasuhan ng perjury ho. Diba? Hindi na lumabas. Hindi na nagpakita. Ay, Diyos ko po, doon pala galing yan. Kaya naman pala, ang sabi ng mga senador, wala. Puntang basura lang daw, papel lang yan. At pang media-media lang daw yan. sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control project. Diyos ko po. Natawa ako doon. Kala ko naman talagang masusing pag-iimbestiga. Yung pala, doon din kila Orly Gutesa nang galing ho yun, mga kababayan. Eto mga DDS. Yung susunod natin, para medyo maliwanagan lang kayo mga DDS, kung ano ang pagkakaiba, no? Nung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos at yung impeachment para kay Inday Sara Duterte. Napakasimple nito mga DDS. Napakadaling intindihin. Ewan ko na lang, no? Kapag hindi nyo pa din naintindihan, ialog-alog nyo yung ulo ninyo. Tapos medyo ganun, i-bounce-bounce nyo ng konti sa mga pader. Para sa ganun, baka mamaya gumana. Pakinggan nyo na talagang yung impeachment nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, walang kalaban-laban.